kapatid, maraming salamat. Come on, Leo. Na makapag-share dito sa ating Band of Brothers. Actually, ang quiet time ko lately ay tungkol sa Genesis. Genesis ang binabasa ko. Mahilig ako mag-aral ng church history o basta tungkol sa Bible. Bro, Leo. Yes, bro. Mahina. Parang umi-echo ka dyan. Patay ko tong isa. O, sige. Para clear yung audio. Yan. Bro, salamat. Thank you. Okay, thank you, bro. Ayun, ang ginagawa ko usually ngayon, bro, pagka yung meron akong mga natututunan o mga isip, gusto ko siyang i-compile kasi pagka hindi ko siya kino-compile, mas hindi ko siya naiintindihan. So, pagka sinusulat ko siya, nai-write ko siya, mas na-organize. So, pasensya na kayo mga kapatid. Yung aking isi-share ngayon, ito yung mga lately kong natututunan. Hindi ko alam kung part siya ng aking nagiging quiet time, pero ito, dala to ng aking mga naging questions na in a way parang ito yung mga sagot ko rin sa aking tanong. Parang gano'n. So, I call it an argument. Yung scripture ko, i-share ko yung scripture ko dun sa later part na lang. Yan. Una, yun nga, meron akong 4 questions sa life ko. Na-realize ko na as I grow bilang isang disciple, habang nag-aaral ako ng Biblia, nagkakaroon din ako ng mga questions sa life ko. Questions sa aking pinag-aaralan. Una, ito yung unang tanong, is there a God? Siguro yung mga iba natin study ng Bible, tanong din yan. O nagtanong siguro rin natin. Or which way to go? Doon ba ako pupunta sa side na there is no God? Or doon ako sa side na pupunta na there is a God? Parang dalawa lang lagi yan eh. Is either maniwala ka sa Diyos or doon ka sa hindi naniniwala sa Diyos. Okay. So, pag hinati ko sa dalawa yon, doon sa there is no God, ang pinanghahawakan nila kaya hindi sila naniniwala sa Diyos, according to them, ay science. O yung iba naman talagang wala lang. Kung saan sila masaya, yun yung gusto nila. So, pero karamihan ng hindi naniniwala sa Diyos kasi daw, pinanghahawakan nila yung science. Pero yung mga naniniwala sa Diyos, actually naniniwala din sila sa science. Maraming na-discover ang science na matagal nang itinuro sa Biblia. So, yung marami ring mga scientists na nag-aaral ng Biblia. Scientists sila, nag-aaral sila ng Biblia, at sa tingin nila walang conflict ang Bible at ang science. Yung mga naniniwala sa Diyos, naniniwala sila sa science, at naniniwala rin sila sa Bible. So, yun yung pinagkaiba nila. Yung naniniwala sa Diyos, believer na science, they are also believer of the Scripture. Ang nagiging problema lang dito sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos at science lang ang pinanghahawakan nila, ay yung tinatawag na missing link. Missing link kagaya ng si Darwin, yung nag-propose o may theory ng evolution, naniniwala na ang tao ay naggaling sa hayop, from ape naging tao. Pero may missing link doon. Yung missing link, yun ang tinatry i-connect ng mga scientists kung paano yung hayop naging tao, paano yung animal o yung ape naging tao. Yung missing link na yon hanggang ngayon pinagdidebatihan kasi wala pa siyang clear evidence. O even yung pinanghahawakan ng science na nagsimula ang mundo o ang universe sa Big Bang. Pag tinignan natin, pinag-aaralan natin yung Big Bang, from nothing nagkaroon ng everything. Tapos from stone or from rock nagkaroon ng life form
o ng buhay. So, ang missing link doon is from stone to life form. Until now, ang mga researchers sa science, walang tunay o concrete na evidence na from nothing, makapag-create ka ng buhay. So, kaya may missing link sa science. May problema pa rin sa science na until now, hindi pa rin ma-resolve ng science. That's why hindi lahat ng scientists ay hindi naniniwala sa Diyos. Maraming scientists na dati silang unbeliever pero naging believer sila because only the theory of God can answer yung mga questions nila. Okay. So nilagay ko dyan, pagdating dito, yung there is God, mas heavy, mas mabigat yung way sa truth na there is a God. Pangalawang tanong ko sa sarili ko ay, kung merong God, why the God of Jews, Christian, and Muslim? Bakit ko mas paniniwalaan yung God ng mga Hudyo o God ng Christian o God ng Muslim versus sa mga other religions God? Okay. Kung meron God. Pinagsama-sama ko yung God of Jews, God of Christian, God of Muslim. Kasi pag ni-research natin sa mga kapatid, halos parehas siya. Yung God ng Jews, which is mababasa natin sa Old Testament, at saka yung God ng Christians, which is yun din yung God ng Jews, iisa lang, ay parehas. At pag pinag-aralan natin yung Quran o ang Muslim, yung God nila na si Allah, siya rin yun. Siya rin yung God ng sinasabi ng mga Muslim. Ang tawag nila ron ay Allah. Pero yun yung God ni Abraham, iisa lang din yun. So pinagsama-sama ko sa doon. Compare doon sa God of other religion. Okay. Which way to go? Kung totoong may God, siya ba yung God ng Jews, Christian, and Muslim, o yung God ng mga Egyptian, Hindu, Greeks, and Romans? Okay. Yung Diyos o God na pinaniniwalaan ng mga Jews o Jewish, God ng Christian at God ng Muslim, monotheistic God siya. So siya yung God na wala siyang kasama, parang gano'n. And also siya yung God na He is the most powerful God. He is God of everything. Ngayon naman, yung compared sa other religion, pinagsama-sama ko naman sila, yung other gods. Ang tawag ko sa kanila mga less gods. Kasi yung God nila ay marami. Merong God of water, may God of harvest, may God of war. Okay? Makikita natin yan sa Egypt, iba-iba yung God nila, yung Greek, yung Rome, yung Hindu. Pare-parehas sila. Halos lahat sila merong God of water. Halos lahat sila may God of war, may God of harvest, may God of beauty. So, kaya ko sila nilagay na less gods kasi hindi sila ganun ka-powerful. Halimbawa, yung God of water, doon lang siya nakapokus. So, doon lang siya, sir. Hindi kagaya nung God na pininiwalaan natin, He is God of everything. He is the most powerful God. And also, pag tinignan natin yung pinaniniwalaan ng Jewish na Muslim ng Diyos, ay hanggang ngayon nag-i-exist pa. Pero yung other gods, yung God ng Greeks, yung God ng Rome, hindi na siya nag-i-exist ngayon. That's why tinatawag natin myths na itong mga God na to. Yung Hindu, sa tingin ng mga naniniwala sa religion ng Hindu, nag-i-exist. Pero ang tanong doon, yung God, kung di ako nagkakamali, nasa 13 million God. So, they even consider as one. So, parang pag tinignan mo religion, parang talagang may Diyos, dapat discreet. Kaya sa tingin ko, pagdating dito sa comparison na to, God ng Jew, o God ng Christian, o God ng Muslim. Compared sa mga gods. Pangatlong question ko, bakit Christianity? Why not Jews? And why not Islam? Kung
God ng Jew, Christian, and Muslim. Bakit yung God ng Christian ang dapat paniwalaan? Una, pag pinag-aralan natin sa history, si Jesus, he is a figure. Ibig sabihin nun, sa history, hindi tanggalin mo yung Bible, maraming source ng account Jesus Christ na mababasa natin, matatagpo. So, kasi ang tingin ng ibang tao pag sinulat, pero marami nagsulat na hindi Christian like si Josephus, Tacitus, at marami pang iba, mga Jews to mga Roman historian. Sinulat nila si Jesus, he is a true historical figure kung nag-exist si Jesus Christ. Okay, siguro ang follow-up question doon, kung totoong nag-resurrect si Jesus Christ, kung totoong may Jesus, siya ba talaga ay nag-resurrect? Actually, sobrang dami sa resurrection ni Jesus Christ. Hindi lang yung 12 apostles, kasi nagpakita siya doon sa still remember yung tinawag siya ni Thomas na parang akala ni Thomas ghost si Jesus Christ. So marami sila doon sa lugar na yon, hindi lang 12 disciples. Probably 100 sila. So etong mga ito na naka-witness ng resurrection ni Jesus Christ, lahat sila, they died in faith, proclaiming implication nito. Kasi ang implication nito, kung totoong gumagawa lang sila ng story ng parang nagti-tailor lang sila ng resurrection, siguro hindi worth it doon sa pagsisinungaling. Pero itong mga ito, they died na believing, or they died proclaiming that Jesus Christ. So ganon nila sinisil na totoong nag-resurrect si Jesus Christ. Why Christianity? Okay. Kasi if Jesus resurrected, kung talagang totoong nag-resurrect si Jesus Christ, ibig sabihin nun, we can take Him for granted. Hindi natin take for granted si Jesus kasi nag-resurrect talaga siya. That He is divine. That Jesus Christ is divine. That Jesus Christ is God. And that we should listen to Him. Kung totoo resurrect si Jesus Christ, then kailangan natin sa Kanya. And sabi nga ni Jesus, He is the way, the truth, and the life. Okay. Bakit Christian? Bakit hindi Jew? Okay. Ano ba ang pagkakaiba ng Christian at pagkakaiba ng Jew? Both Jews and Christians believe in the Old Testament. Parehas po tayo na pinaniniwalaan ng mga Jews. Sa Old Testament, yung Abraham, yun din yung God. Isa sa pagkakaiba ng Jew at ng Christian, ang mga Hudyo, until now, they are still waiting for the Messiah. Hinahantay pa rin nila na darating yung pinangako ng Diyos na magliligtas sa pamagitan ng langit, which is yung Messiah. Sa dumating na ito, sa mga dumating 2,000 years, yung scriptures, yung mga prophecies tungkol kay Jesus Christ na fulfilled lahat. Okay, na fulfilled lahat. At mention ito, the Christians believe na yung Messiah na dumating na. Okay. At doon na nagkaroon o doon na Christian Church. Okay. So kung hindi Jew, Islam naman. Bakit kailangan Christian ang paniwalaan? Bakit hindi Islam? Kung parehas lang naman ng Diyos. Actually, ang Muslim, yung mga ibang may idea ng Quran, pag binasa raw pala natin ang Quran, maraming beses doon mention si Jesus Christ. So, even yung mother niya na si Mary. Si Mary lang yung mention,
sa Quran na babae na may pangalan. Sa Quran naniniwala sa Quran minention na si Jesus, he is the word of God. Hindi galing sa Bible 'yon, galing sa Quran 'yon. Si Jesus Christ, he is the word of God. And also sa Quran minention na si Jesus Christ divine being si Jesus Christ. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ kinrucify. Pero kasi sa Quran nakasulat doon na si Jesus Christ bumalik sa langit. Umakyat sa langit at babalik daw uli si Jesus Christ. Hindi namatay si Jesus Christ. Pero kaming minention. Ngayon, which is actually ito sa Quran. Ang question doon para sa mga Muslim naman ay if you believe kung naniniwala sila sa sinulat sa Quran, why not follow him? So yun yung main question doon. Kung sa Quran, bakit hindi nila follow actually yung mga teaching na galing kay Muhammad? Si Muhammad, ang tingin nila, isa siyang isa siyang prophet. Ang tawag nila kay Muhammad ay last prophet. Prophet ni God. Okay. Tinignan ko yung tatlo, pag doon sa question ko, yung ano ba dapat sundin, Jew, Christians, o Muslim, mas matimbang talaga yung Kristiyano, yung pagiging Christian. Okay. At ang huli kong tanong, why ICOC? Kasi naisip ko part ako ng ICOC, pero bakit ICOC? Why ang una ko iniisip diyan, we cannot say talaga na we are the only saved. Only God can say that. Pero iniisip ko, ano ba yung nakikita ko sa ICOC? Sa iba talaga pwedeng husgahan sila. Okay? Pero ang kailangan tingnan yung ating tinuturo sa simbahan. Sinulat ko dito yung mga list ng mga major Christian denomination. Ngayon umaabot na raw na around hindi ko sure sa figure kung di 3,000, nasa 30,000 Christian denomination na. Okay, yung mga sinulat ko diyan yung mga major Christian denomination. So halos chronological yung pagkakasunod-sunod. Okay. Tulad ba ng Baptist Churches of Christ, yan yung pinagalingan ng ICOC o ng simbahan natin. Diyan sa church, so ang ICOC, kung paano tayo dyan, parang sa nakadukong tayo dyan pag ni-research natin. Okay. Pero bakit ito ang kailangan kong panghawakan? Ang una ko na ilang naman talaga pag wala sa Bible, nagawa yun, hindi natin kinukusulat dito ng ICOC. Malaki factor sa relationship kay God. Talk about our quiet times, yung mga ganito, mga Bana Prada para wala. Na-disconnect ata si Diego. Mahina signal niya, no? Kahit wala nang share screen, kwento mo lang bakit lilipat ka sa Islam. Okay, salamat. Malaking question ko yan. Why ICOC? There are lots of Christian denomination na nagbabasa rin naman ng Bible. Same Bible lang tayo, magkakaiba lang ng interpretasyon siguro. Okay. Una, ang nakita ko sa ICOC, putol-putol pa rin. Maliwanag na, bro. Ayan. Liwanag na.
siguro ang una nakita ko sa ICOC ay we just follow kung ano yung sinabi sa scripture. Wala tayong mga creeds o mga parang guidelines na hindi galing sa scripture, hindi galing sa Bible. So yun yung one thing na appreciate ko, na sinusunod natin hindi yung kung ano yung tinuro ng leader, kundi kung ano yung tinuro sa may 3 strength akong nilagay, bro. 3 strength ng simbahan ng ICOC. Una, yung relationship kay God. Number 1 strength ng simbahan yan. Kaya ang mga disciple, kinakamusta tayo, kamusta yung quiet time mo, sa nag-i-study ng Bible, na magkaroon ng quiet time. Meron tayong mga kaganito, mga band of brothers. Napaka-big deal sa ICOC ang relationship kay God. So, alam kasi natin, pag hindi okay yung relationship niya sa Diyos, magpa-follow lahat eh. So, malaking bagay. As in, yun yung parang sentro ng Christianity o ng isang disciple. So, strength yun ng ICOC. Pangalawa, na strength ng ICOC ay ang relationship sa bawat isa o relationship with each other. Kaya tayo may mga D-times, may mga partners, ginagawa natin na mag-usap palagi. Napaka-big deal sa atin yung relationship sa bawat isa. Kung titingnan natin, kung pwede naman natin gayahin yung ibang denomination na kilala lang natin sa pangalan yung mga uma-attend sa church. Pero tayo hindi lang natin kilala sa pangalan. Kilala natin, hindi yung mga kasalanan. Minsan mas kilala natin yung bawat isa, family natin. Kasi alam natin yung kwento ng buhay natin bawat isa. So, isang strength yun ng ICOC. Pag tinignan natin yon, yung relationship kay God, saka yung relationship sa bawat isa, it sums up the law na minention ni Jesus Christ. Your neighbor. Siguro ang panghuling strength o pangatlong strength ng ICOC ay tinatawag na commitment. Hindi pa tayo perfect pagdating diyan, pero in-spread ng simbahan natin na maging committed. Kasi maraming denomination na nawawala na yung mga brothers nila o membro ng church nila pero hindi pa nila napapansin. Sa atin, nakikita yon kung meron bang nawawala, kung meron bang hindi. At ang huli, hello bro, napuputol pa ba ako? Yeah, tuloy lang bro. Tuloy lang, okay. At ang hello. Sige bro. Tuloy ko lang kayo, Dom. Okay. Naintindihan namin. At ang huli, gusto kong i-share itong scripture na to, itong 1 Timothy. Ito yung gusto kong i-share na scripture. 1 Timothy chapter 4 and verse 16. Sabi niya, watch your life and doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearer. Okay. Amen. Madalas ginagamit natin itong scripture sa mga nag-i-study ng Bible. Pero pag tinignan natin yung scripture talaga, sinulat siya ni Paul hindi para sa non-Christian. Sinulat ni Paul ito para sa Christian. Specific para kay Timothy. Si Timothy ay isa siyang church leader. Isa siyang church leader sa Ephesus. Sabihan ni Paul yung isang church leader na watch your life, Timothy. Watch your life and doctrine. Persevere in them. Because if you do, Timothy, you will save both yourself and your hearer. Sa akin, sobrang importante ito. Kasi, alam nyo, may mga, napasi ko sa sarili ko, habang tumatagal ako bilang isang disciple, pagka ikaw ay nag-aaral ng Bible o marami kang nalalaman o marami kang naintindihan about many things, ang tendency nun maging prideful ka. Maging prideful ka o ang tendency nun maging self-righteous ka.
Okay? Nakita ko yun sa sarili ko. Minsan yun yung nakakot sa knowledge, sa sobrang knowledge, so dami mong inaalam, na po pwedeng ang tingin mo sa sarili mo, napakagaling mo, so yumayabang ka, instead na mas grow ka sa humility. Nakita ko sa sarili ko yun. Kaya minsan, may times na nakikinig ako ng isang lesson, tapos nakikita ko yung preacher, meron siyang sinishare na istorya, pero like yung sa Bible Talk, merong isang brother na nagsasalita. Yung mga minimeso siya, pinaghahalo niya na yung mga karakter sa Bible. So, ang ginagawa ko sa kanya, kinokorek ko siya sa Zoom kasi yun mini-message ko siya. Merong tamang intensyon na i-correct ko siya. Pero nakita ko yung puso ko na sobrang prideful ko. Parang feeling ko, ang tingin ko sa sarili ko, sana itong brother, pinag-aralan niya muna yung bago niya isinyer. Pero hindi ko nakita sa sarili ko yung pride. Kasi importante kasi yung matuto ka hindi yung ikaw yung magturo. Mas nakikita ko ngayon yung value ng learning. Yung madalas na kausap ni Jesus Christ na hindi natututo ay yung mga teachers of the law. Teachers of the law, Pharisees, kasi sila yung magagaling sa scripture, sila yung magagaling sa Bible. Kaya hindi sila natuto kasi feeling nila magaling sila. And kadalasan ako sa sarili ko na teachers of the law o Pharisees. Though wala akong alam talaga, parang nag-aalam-alaman na ako. Kaya lang nakikita ko na hindi nakakatulong. Yung minention ni Timothy na kahit marami kang alam na doktrina, pero kung life sa breka, parang sabi nga dito ni Paul, you won't save yourself, yung mga hearer mo. So doon ko na-realize na kung ano yung life ko, yun yung doctrine ko actually. It reflects yung aking natututunan, yung aking doctrine. So for me na ganun ka-importante yung hindi ka lang nag-aaral pala ng scripture, hindi ko kahit hindi ka lang ng Bible, kundi yung sinasabuhay mo to, nilalabas mo sa buhay. That's why gusto kong i-lift up itong Band of Brothers. Sobrang na-appreciate ko tong tong Band of Brothers kasi ito yung lugar na yung lugar na para mag-preach. O hindi ito yung lugar para ikaw ay mag-teach. Kundi ang Band of Brothers dinesign, ito yung lugar para ikaw ay matuto, para ikaw ay maging estudyante. That's why pagka nag-comment ka o nagsalita ka, hindi ka magtuturo sa mga kapwa mo Band of Brothers. Kundi ilalabas mo kung ano yung sarili mo, yung sin mo, 'di ba? Yung nangyayari sa iyo na actual. So sa tingin ko ito yung talagang for me perfect na lugar kung sa tingin ko mas makakatulong sa akin. Kaya grateful ako kila Coco, kayo Kuya Dom, dahil talagang pinagtiyagaan nyo ito, bro. Yung daily na magkaroon ng ganito, hindi madali yung magkaroon ng daily na ganito. Para kang daily na nadidi-time, daily kang kailangan magbago, may specific topic. Minemesyo ko lagi ito sa wife ko. Pagka nire-rate natin yung sarili natin, di ba? Minsan may mga nag-share sa atin na rate yung sarili, tinatanong yung asawa. Tinatanong ko yung misis ko. Sobrang awesome, sobrang ganda kasi parang ang sarap i-apply yung mga natututunan natin. So ayun lang, grateful ako sa Band of Brothers na hindi lang ito about information, about knowledge, kundi about life application. So amen. Salamat mga kapatid, to God be the glory. Amen.